Isa sa kanila si Jeneline Sarmiento. 1990, nandito na ako sa Mexico. So, naisipan kong pumunta dito dahil nandito ang mga distant relatives ko. Cousins, so nandito ako. Karamihan po ay mga babysitter or domestic helper. So, ang trabaho ko for 4 years, nag-babysitter po ako. Then, so sabi ko, sa pag-babysit, it was a challenge dahil bilang malayo sa bayan, no? Nagluluk afterwards kung ano ang dapat, anong pang mas mahigit na kailangan mong gawin. So, sabi ko, why should I try to put up a small business? Itong Filipino International Food. Sa ngayon, 3 na ang tindahan ni Jeneline sa Milan. Karamihan sa kanyang customers ay mga Pinoy at iba pang Asyano tulad ng Chinese at Pakistanis. Halos lahat ng produktong Pinoy ay binibenta sa kanyang tindahan at nagbibigay din siya ng discounts. Ngunit bukod sa mga tindahan, nagsimula na rin sa catering services si Jeneline. Ang mapapakayo ko sa kanila, huwag silang matakot. Dahil kung wala kang guts sa buhay, no glory. Wala kang makakamtaan kung wala kang goal. Dapat magkaroon ka ng goal para at least alam mo kung saan ka makakamta. Isa pang tindahang Pinoy na matatagpuan sa Milan at nakapwesto malapit sa Philippine Consulate ang tindahan ni Gloria, na pagmamay-ari ni Gloria de Jesus Machi. Sari-saring canned goods tulad ng sardinas at liver spread, gayon din ang bagoong, tinapa, bangus, pati mga prutas na Pinoy ang patok na patok sa mga mamimili. 27 years na ako dito, dati akong bayanihan dancer. Pero hindi ako sa Milano lang nagtrabaho, all over Europe. Tapos nag-stay lang ako dahil nagustuhan ko sa Italy. Ang contract ay continuous, kaya dito na ako nag-stay. So pag-business naman ganito, kailangan mag-aral dito. Ang mahirap mag-aral. Kaya kailangan memorize mo lahat, kahit hindi ko marunong mag-Italian, basta memorize mo lahat ng yung kanilang yung products nila. Memorize mo lahat, pati yung klaseng sakit na nakukuha sa mga pagkain natin. Ang temperature, kailangan pag-aralan mo lahat mula kung saan ilalagay ang anong temperature dapat sa butter, sa lahat ng products na i-refrigerator. Mula Roma, lumipat sa Milan noong 1988 si Engineer Domingo Borja at ang kanyang misis na si Rosita, matapos mabalitaan na mas malaki ang sweldo ng mga Pinoy sa Milan. Namasukan silang mga kasambahay sa Italianong amo bago nag-building caretaker si Engineer Borja. Doon niya unang naisip na magtatag ng sariling negosyo. Tapos, naisipan ko din bakit ang mga Italiano, Inche, ibang lahi, kumikita sila sa mga Pilipino. So ako naman, nagtanong kung ano ang mga dapat gawin, kung paano magbukas ng isang grocery para maserbihan din natin ang ating mga kababayan. So sa madaling matuwid, noong 1994, nag-umpisa ako nung mga delivery lang ng mga bigas, pagkain. So noong 1997, nag-umpisa ako magbukas ng isang grocery mismo na tindahan na fix na hindi na ako mag-deliver pa kung saan. Bukod sa mga produktong Pinoy, nagbebenta rin ng mga pagkain at sangkap mula sa Latin America, Estados Unidos, Arab at iba pang Asian countries ang tindahan ni Engineer Borja. Mayroon na rin siyang 3 tindahan sa loob at labas ng Milan. Ang aking may advice sa ating mga kababayan ay huwag niyong isipin na ang magbayad ng mga ibang bagay. Isipin nyo na maging ibang buhay. Subukan nyo ang maging
isang businessman din na katulad ko dahil hindi para sa domestic lang tayo, kundi magiging iba ang ating buhay. Hindi matatawaran ang hirap at sakripisyo na pinuhunan ni Jeneline, Gloria at Engineer Borja sa paghahanap buhay at pagtatag ng kani-kanilang tindahan sa Milan. Ang ipinakita nilang sipag, tiyaga at lakas ng loob na magpundar ng negosyo sa ibang bansa ay isang magandang ehemplo na maaaring tularan ng iba pang overseas Filipino workers upang sa gayon ay hindi lamang sila mapirmi sa pamamasukan. Sila ang mga bagong mukha ng Pinoy community sa ibang bansa. Hindi lamang mga manggagawa, kundi mga negosyante pa.